aking inuulat po ay bahagi ng pangungusap na pangatnig. Ang pangatnig po ay ito yung mga salita o katagang nag-uugnay sa dalawang salita, parirala, sugnay o pangungusap. Ito rin po, kung sa Ingles, ito ay conjunction. Meron pong uri ng pangatnig. Una ay ang pamukod. Ang pamukod naman po, ito yung ginagamit upang itangi o ibukod ang isang bagay o kaisipan. Halimbawa na lamang po ng sasama ka ba o magpapaiwan ka na lang dito. Yung opo ang ginamit na salita upang ibukod ang isang bagay o kaisipan. Pangalawa naman po ay ang paninsay. Ang paninsay, ito yung ginagamit kapag sinasalungat ng unang bahagi ng pangungusap ang ikalawang bahagi nito. Halimbawa po, yung ngunit yung salita para salungat sa unang bahagi. Halimbawa po, ako ay may takdang aralin pa, ngunit mas inuna ko mag-cellphone. Pangatlo po, panubali. Ang panubali, ito yung ginagamit kapag ang kaisipan ay nagpapahayag ng pasubali o alinlangan. Halimbawa po, yung kung inuna ko ang takdang aralin kaysa mag-cellphone, edi sana tapos na ako. Pang-apat po ay pananhi. Ang pananhi, ito yung ginagamit sa pagbibigay ng dahilan o katwiran. Halimbawa po, natuwa ang aking magulang dahil nakapaglinis na ako ng bahay. Panglima po ay panlinaw. Ang panlinaw naman po, ito yung ginagamit sa pagbibigay linaw ng isang sitwasyon o paliwanag. Halimbawa naman po, masayahin akong tao, kaya maraming natutuwa sa akin. At ang pang-anim naman po ay ang panulad. Ang panulad naman po ay ginagamit sa pagtutulad sa gawa o pangyayari. Halimbawa po, yung kung ano, siya rin. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. At ang pang-pito naman po ay ang panapos. Ito yung ginagamit sa nalalapit na katapusan ng sinasabi sa pagsasalita. Halimbawa po, sa wakas, malapit na akong matapos sa aking proyekto. At ang pangwalo naman po ay ang pandagdag. Ito yung ginagamit sa pagpapahayag ng karagdagang impormasyon. Halimbawa po, tapos na ako sa gawaing bahay at tapos na rin ako sa aking proyekto.